Another day, another bay. It's your Kuya Kay. So tara, samahan nyo ako sa aking 20th day bilang OFW dito sa Singapore. Today, it's Saturday. And ang gagawin natin today ay maglilipat tayo ng onting gamit ko from the Pascual Residences papunta dun sa condo na nahanap natin. If naaalala nyo dun sa day 1 vlog, tinutulungan tayo ni Ate Darcy makahanap ng place na pwede nating lipatan. So, after 20 days, may nahanap na kami. At super convenient niya. Kasi unang-una, it is one bus ride away lang from the Pascual Residences papunta dun sa condo na lilipatan natin. Plus, sasakay ka ng bus exactly sa tapat ng Pascual Residences. So, ayan, ganyan lang kabilis, nakababa na tayo. And maybe you just have to walk around siguro 5 minutes to 7 minutes papunta dun sa condo. Habang naglalakad papunta dun sa condo, ang hirap na hindi ma-appreciate at mangarap na someday magkaroon ng gantong landed houses sa Singapore. Sa mismong tapat ng Buddhist temple na to, yung entrance papunta ng condo. As per the landlord na may-ari ng condo unit, meron daw 4 exit and entrances dito sa condo. Pero ito yung pinakamalapit dun sa bus stop na binabaan ko kanina. For this vlog, naisip ko amenity condo tour na lang muna tayo. Hindi pa rin kasi nakaset up yung gamit ko dun sa room. So siguro, if na-enjoy nyo tong video, baka abangan nyo yung room tour na lang natin. Ayan nga, may pond area dun sa baba. Pero naisip ka, ang una nating puntahan ay yung main pool ng condo. Bago tayo makapunta dun sa pool area, mag-thank you muna tayo kay Ate Darcy for helping me mahanap ng place na to. And this is the pool area of the condo. Unang napansin ko ay yung mga maretes and table. Na-feel ko ang sarap sigurong mag-chismisan at magkwentuhan dyan with your family and friends. Then, ang next naman ay itong kiddie pool area. Nai-imagine ko na nga na naipag-swimming ako kay Tamers, Queenie at sa mga Kanyenda kids habang nandito. Ang next naman ay itong jacuzzi area. Dito naman naisip ko best spot para lumubog at makapagkwentuhan sa mga gang-gang, di ba? Yung tipong nakainom na kayo ng mga soju tapos dito kayo lulublog tapos sobrang sarap ng kwentuhan. Then yung next naman ay yung main pool. Can't help to think na super sarap siguro talagang i-enjoy nitong pool na to lalo kung kasama mo yung family and friends mo. Minsan siguro ganun talaga. You have to make sacrifices and mapalayo sa family and friends to make a comfortable salary. Hindi ko sinasabing comfortable na yung salary ko. Syempre, step by the step pa rin yan. So, I hope ipagdasal nyo pa rin ako, okay? Dito sa loob ng condo, super convenient niya kasi pagkaliko mo dito, meron ka ng convenience store at barbershop. Nasa loob yan mismo ng condo, so hindi mo na need lumabas para magpagupit or bumili sa convenience store. Meron ding gym. Included na siya sa rent na babayaran ko. So, yung keycard na gagamitin ko sa entrance gates, sa elevator, yun din yung keycard na gagamitin ko to access this gym. For sure, gagamitin ko to. Ito pa nga yung unang motivation ko para mag-gym. Habang tinitimbang ko yung sarili ko, error message yung lumalabas. Naisip ko nga, baka dapat hindi Seka yung brand yan. Baka dapat Sera. Ay. Okay, move on agad tayo. So, ito yung main entrance. Dito kami pumasok ni Darcy nung nag-viewing pa lang kami ng mga condo units. Then, ang next na puntahan naman natin dito sa amenity area ay yung kids playground. May mga maretisan bench dito. Naisip ko dyan siguro uupo yung mga nanay na magmamarites muna habang naglalaro sa playground yung mga anak nila. Namiss ko na naman yung mga maliliit at makukulit kong mga pamangkin sa Pilipinas. Kasi for sure, they would really enjoy this. Sabi daw, meron daw tennis court dito. So, pinuntahan ko na rin para madamay sa vlog. Mapapansin mo, napapalibutan siya ng maraming puno. Siguro nasa trillions yan. Tennis trillion? Okay, move on na agad. Sabi ng landlord ko, jogging path daw to. Na marami daw nagja-jogging dito usually. So, for sure, magja-jogging tayo dyan. Next nating puntahan ay yung pond area. Pero ang unang pumukaw sa attention ko ay itong World Trail sa tapat ng pond area. Isang shot muna para sa pumukaw. Nakapaskil na nga dito yung mga activities na pwede mong gawin dito sa small area na to. Tulad ng balance walk, sit-ups, and marami pang iba. Kung na-enjoy nyo yung vlog, abangan nyo kasi someday baka i-try natin yan. Ang next na natin ay yung mismong pond area. Sobrang calming and
peaceful nung vibes. Dito naman feel ko masarap tumambay kasama si Crush. Feel ko lang ang sarap magkwentuhan tsaka tumambay dito. Meron din nga palang barbecue pit dito para sa mga tito at pinsan nating brusko. Naisip ko dito bagay na bagay si Nongnong Dick tsaka si Kuya Alvin. Kita nyo naman, surrounded talaga siya ng lush greeneries at saka landscape garden. Kaya ramdam na ramdam mo yung tranquil atmosphere that the residents can enjoy. Isang shot muna para sa tranquil. Chinat GPT ko lang kasi wala na rin talaga akong masabi. At sa kabilang dulo ng pond, meron na namang World Trail. Kaso this time medyo burado na yung mga nakapaskil na activities na pwede mong gawin. Siguro nga nasobrahan pa sa kape si Jericho Rosales kasi naisipan niya pang magpapansin kay Crush. Yun no, kala mo talaga. Sarap ng tulog mo niyan mamaya pag ganyan-ganyan ka pa. Hoy Crush, pansinin mo na kasi. So, ayan, yung nangyari sa 20th day ko bilang OFW dito sa Singapore. At, ayan, nag-flex pa nga si Jericho Rosales. Anyway, salamat sa panonood. Thank you.